Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon is, I am come near to God and He will come near to you. Ang ating scripture ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa James chapter 4 verse 8. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito sa verse na, come near to God and He will come near to you. Wash our hands, your sinners, and purify your hearts, you double-minded. Or sa Tagalog, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan nyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin nyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Ayon sa verse na to, kapag lumapit daw tayo sa Panginoon, ay lalapit siya sa atin. Sa verse na to, sinabi ni James sa kanyang mga alagad na linisin daw nila ang kanilang mga puso sapagkat hindi sila fully nag-surrender sa Panginoon. Itong mga alagad niya is mga believers sa Panginoon. Pero, hindi sila fully, kumbaga tumatalikod pa rin sila sa Diyos para sa mga makabundong bagay. Teaching number 1. God designs intimacy to be a two-way relationship. Yung pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon is two-way. Ibig sabihin, give and take relationship. Ayon nga sa verse na, come near to God and He will come near to you. Ibig sabihin, kailangan natin bumalik din sa Panginoon ang pagmamahal na binibigay niya. Kung pinagpala niya tayo, ay dapat ibinabalik natin sa Kanya ang lahat ng papuri. Teaching number 2, God requires purity for intimacy. Ang pagkakaroon ng malalim na relasyon kay God is nangangailangan ng purity. Ibig sabihin, kapag sinambit mo na nagtitiwala at nagsusurrender ka sa Panginoon, dapat buong puso, hindi 50-50 dahil ayaw ng Panginoon sa double-minded. Teaching number 3, God loves holiness and hates double-mindedness. Kagaya ng sinabi ko kanina, dapat maging sure tayo sa Panginoon kasi sure siya sa atin. Lahat ng pinapangako niya is sinutupad niya. Ano ba naman yung maging sure din tayo sa Kanya? Application number 1, seek holiness, observe wholeness. Mag-focus tayo sa pagiging banal at sa paglilingkod natin sa Diyos. And when we say wholeness, dapat buong puso natin inaalay ang sarili natin sa Kanya. At hindi yung magsusurrender tayo, pero magpapadala pa rin sa tukso. Application number 2, safeguard intimacy, avoid adultery. Pangalagaan natin ang malalim na relationship natin sa Panginoon dahil ito yung mas mahalaga kaysa sa relasyon natin sa makamundong bagay. Kapag minahal natin ang mga makamundong bagay, ibig sabihin, ginagawa natin kaaway ang Panginoon. Gusto ng Panginoon na mag-focus tayo sa kung ano talaga yung nagmamatter sa buhay at yun ay ang relasyon natin sa Kanya. Dahil kung ano man ang meron tayo dito sa lupa ay temporary lang. Ngunit ang pagkakaroon natin ng purity at pagiging loyal sa Panginoon ay panghabang buhay. Application number 3, submit to the world, reject the world. Isuko na natin ang ating mga sarili sa Panginoon at huwag tayo magpalamon sa mga temporary na bagay sa mundo, kagaya ng kayamanan at mga pera. Sa pag-reject ng world, hindi naman ibig sabihin na huwag nating mahalin ang sarili natin. O ano nga trabaho natin, kundi ito yung mga tukso na naglilid lang sa atin sa mga kasalanan. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.